Huwag ka nang lumayo. Nandito na mga malupit na mekaniko. Sila ibahin mo. Garantisado sulit update para sa client natin na nagpa-retrieve ng code. So ito ay na-retrieve na at na-pair na natin ng remote, pero nag-follow up pa siya na kailangan daw, hindi kailangan na. So request niya pala na gusto niya yung code na panibago. Okay. So ngayon gagawin natin ito, i-read muna natin to. So itong tools natin na laptop na to, may kakayanan siya mag-change ng code. Ayan, mag-read and mag-write. Ayan, okay. So mag-reset ng code, mag-delete ng key. So may kakayanan siyang ganun. Okay, so gagawin natin ngayon, ipipin out ko muna, then pupunta tayo din yung sa read, and then i-edit natin, si-change code natin siya. Okay, so pipin out ko muna. Okay, so yun, nakatusok na ako. Then pupunta ko dun sa, ayun, pupunta ko muna yung read. Okay, so wait lang, i-ano ko myself ko, one hand na naman ako eh. So yun, nagre-read na. Okay. So after natin ma-read, ayun. So isi-save muna natin yung na-read niya, then i-open natin, okay? So wait lang, papakita ko sa inyo. Okay guys, so yan na. Yan na yung code na na-read natin, ayun oh. Okay? So ngayon na ipapalit natin code ay 081. Ay hindi, iba na yung code pala, bawal pala 0. Okay, so papalit natin ng code diyan. So pupunta lang ako sa change code. Okay, wait lang, pakita ko ulit nyo. Hindi ako makapagbitaw ng kamay. Yung code na gusto niyang ipalit, okay? So i-write ko muna siya. So, ano ba yan ulit? Okay, so writing na. Okay, so nag-write na yon. Okay, so yan na yung na-write. Yan na rin yung na-read natin na code. So, 121421. Okay. So, ngayon, i-register natin siya gamit naman yung ating Smart FI 2. Okay. So, tabayan na ang susunod natin gagawin. Okay guys, so gamit yung ating Smart FI 2 for confirmation. I-read natin siya. Tingnan natin kung ano yung mariread niya na code. Kung pumasok ba yung code na nilagay natin sa laptop. Ayan, para ma-customize yung code na gusto niya. Okay, so yun guys, na-read natin 121421. So confirm na yung pinasok natin sa laptop, na-custom natin siya. Na-read natin Smart FI. Okay, so ngayon, ito naman ngayong code na to ang i-register natin sa ating remote. So 121421. So ito yung remote natin kanina. Okay, so naka-on siya. So ilalagay natin ngayon yung 121421. So back tayo doon sa settings. Punta tayo sa manual programming. Ayan. Enter natin. Ayan. 121421. Okay. Then okay natin siya. So, medyo matagal ulit na loading to. Fast forward ko na lang. Mekanikong sobrang higit, mekanikong gustong manakit. Di mo kontento kung anong nakabit, pati opinyon niya'y kanyang ipipilit. Huwag ka naman nung masyadong mahangin, pag-inggit o ikay pumikit. Meron akong kilalang ninggiterong mekaniko, pinapakialaman pati buhay ng ibang tao. Kasi nga kung anong meron na ako, dapat mas meron ito. Wala nang ginawa kundi bantayan ang post ko. Di siya makontento sa kung anong meron siya, at kahit makapanira ng iba dahil sa inggit niya, gagawin ang lahat para lang mapansin siya, diba? Dapat kasi lumaylo sa pagsipat sa iba. Abay gusto, lahat meron siya, parang gustong palabasin ng magaling na ngay siya. Benta kami ng ganito, ilang minuto meron din to. Kailan ka nga ba talaga matututo? Ayaw mo talagang maglimitado, kasi napaka sobrang hangin mo. Ito ang malupit sa post niya, aba. Halata naman sa kanya, inggit siya talaga. Most advantage niya kayang gawin. So yun guys, success na tayo. Then pupunta tayo ngayon sa testing naman. Kung nakasync na siya. Okay. So receiver to EC remote. Okay. So testing natin. Ayun o. Success siya. So pumasok na uli yung remote natin. So nakadalawang ulit ng register yan. Okay lang din naman. Ngayon ite-testing naman natin yung receiver naman to ECU kung talagang working siya or gumagana siya. Okay. So gagamit ulit tayo ng tools para naman dun sa receiver to ECU. Ito guys, checking na tayo. Tingnan natin kung ang ating receiver ba ay nawala na ba sa kanyang program, kasi nagpalit na tayo ng ECM ID. Kasi may mga pagkakataon
na pag pinalitan natin ng eSIM ID, hindi natin natanggap ng ECU. So ang gagawin natin, mag-unlock tayo ng ECU. In case naman na mangyari yon na hindi na siya nag-pair, so kailangan natin ng tools na to. Kung wala kayong ganito, sa motor nyo mismo ititry, sa mismong actual mismo sa motor. Okay, so ngayon tetestingin natin. Ayan, nag-on siya. So dapat pag on ko nito, gagana yung pump. Okay, so ibig sabihin na change natin yung ID na hindi natin nagalaw yung sync ng dalawa. Okay, so hindi tayo nag-reprogram. Ang ginawa lang natin, nagpalit lang tayo ng key ID. So guys, ayan, ay so ayun, palit natin. Ayun, okay, so akala ko nawala eh. So working na siya. Ayan, so ibig sabihin ipapaship natin sa client to na gagana itong motor, itong mismong ECU. Working yan guys, subok na yan. Ayan so napakahalaga ng mga tools na ito. At nakita nyo yung mga tools na ginamit ko guys, magkakaiba. Kasi hindi pa siya talaga puli sa isang tools. Pagdating sa programming, marami tayong kailangan. Ayan tulad sa mga pangsasakyan, iba rin mga tools ginagamit doon. So kailangan ng kompleto tayo ng tools. Okay, so yun, sana may natutunan kayo ngayong araw. So medyo masakit sa ulo to, pero ayun guys, kailangan natin talagang matutunan yung mga bagay na to. And magandang araw sa ating lahat. Mekanikong gustong manakit, di mo kontento kung anong nakabit, pati opinyon ay kanyang ipipit.